Nako po mga kababayan, regarding po sa issue na kumakalat na yung CT scan ni BBM na galing sa St. Luke's ay sasagutin po ng medical doctor. Nagsalita na po, legit ba ito or fake? Panoorin po natin mga kababayan na ito po ang reaction po na i-react natin na si General Macanyas. Totoo ba ito or fake ito? Panoorin po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dr. Lorraine Badoy. Sabi niya, not legit because yung kumakalat na CT scan na di umano galing sa St. Luke Medical Center tungkol sa kalagayan ng Pangulong Marcos Jr. hindi legitimate. Ibig sabihin, fake. O bakit? Anong rason? Bakit fake yung kumakalat na CT scan report? Okay. Number one, St. Luke's has one of the strictest data privacy policies, complete with access codes, where everyone who tries to get information will be identified. Given the condition of BBM, he doesn't look like he is in the best of health, to put it mildly, and given his nefarious political agenda, none of which includes responsibility to the Filipino people, yung kampo ng Marcos, they most likely requested for strict confidentiality. Therefore, that his name is in that document makes it real suspicious. Ayan mga kababayan, kasuspe-suspecha po ito na fake po ito kasi nga syempre St. Luke's, kahit sino naman po, bawal lang maglabas ng confidentiality kasi ito mga kababayan sa status si BBM. Bawal po na ilabas ito. Kaya ako din kanina, nagtataka po ako, posible naman na ilabas ng doktor ito. Maaring matanggal yung doktor. Kung siya po ay talaga na naglabas dito. Masyadong mahigpit daw ang St. Luke's dito regarding po sa mga papeles na yan. Kung ano yung mga status sa mga pasyente. Fake nga talaga ito kung ganun. Can't see how this can happen. Parang imposible. Number two, this is an imaging report. An imaging report doesn't include the suggestion of, yung nakalagay sa document, surgical intervention and the assessment of a clinical deterioration. Wala daw yan sa imaging report. All these have no place in such a document. Pakalat lang siguro yan ng mga dilaw, CPP, ngagbatim para ma-excite tayo. Paasa. Then they'll start taking down accounts because of fake news, etc. Okay? So, salamat po, Doc Lorraine Badoy, sa inyong paliwanag. Ako, commitment, Ayan mga kababayan, so ibig sabihin fake, bait lang pala ito. Kung sakali bait po ito. Sa FB kasi mga kababayan, pag ikaw ay nagpo-post sa mga ganyan, yari ang account mo. Yari pong account mo doon. Mahigpit ang FB ngayon mga kababayan, lalo na kung anti-government ka. Mayayari yung FB mo. Diba? Kaya hindi ako convincing kanina mga kababayan hanggat may mga balita na ganyan, hindi ako naniniwala. So, ibig sabihin, fake pala ito. Isa po itong pain po para yung mga account sa FB ay mayari. una kong nabasa sa post ni Optic Politics na merong medical document na natanggap ko, sabi niya, CT scan, kaya in-explain niya yung nandun. And then si Mr. Bobby Tiglao, nag-post din siya, isinare niya ang isang post ng Maricar Soriano, yun na yun.
klaro na meron ng St. Luke's Medical Center. Nandun na yung pangalan ng Pangulo. So lumalabas na nailabas. So paano nailabas? Yun din ang tanong ko eh. Ayun, baka mamaya mga kababayan, ginawa po nilang AI po ito. Siyempre, confidentiality po yan. Stricto po ang mga hospital. Lalong-lalo na ang St. Luke's na ang usapin ay mga kalusugan ng kanyang mga pasyente. Kung totoo na ang doktor, magpapalabas ang ganito, maaaring matanggal po ito sa hospital na yan. Yun yung mga sabi. Pero ayon na rin sa reporter, mga kababayan, na doktor daw ang nagsabi. Pero hindi sinabi ang pangalan kung sino. Nako, mga kababayan, totoo kaya ito o peke ito? Kaya kanina pa medyo alanganin ako kung paano ito nailabas. Ako rin mga kababayan alanganin din po ako sinasabi ko sa lagi ako nagtatanong, totoo kaya ito? Or baka na ito ng mga kalaban ni BBM? Sabi makakaliwa ng mga dilawan, pinklawan, pinapaasa nila ang mga nagmamahal kay Tatay Digong. Tayo, pinapaasa tayo. 'Di ba? Na nagmamahal kay Tatay Digong, 'di ba? Ako kahit na hindi ko gusto si BBM, ayaw ko na may mangyaring ganyan sa kanya. Kung may kasalanan naman si BBM, bahala nang may kapal kung sinong may kasalanan, sinong nagkasala. Okay? Pero yung masasabihan mo ng kung ano-ano sa FB, magpo-post ka, hindi po nararapat yun. Lalo na kung gagawan mo ng peke si BBM, di ba? Peke na pagbabalita, masama yun. So agree ako dito sa observation ni Doc Loren Badoy na parang alanganin nga dahil hindi gagawin yan ng St. Luke's. Kaya nga, sana magsalita ang St. Luke's, pabulaanan nila na hindi totoo yung kumakalat na CT scan report para maklaro. Ang problema kasi sa palasyo, ayaw nilang magbigay ng medical bulletin. Sapat na sa kanila yung pahayag ni Claire Castro na the president is fine. Sapat na sa kanila yung ang Pangulo nagpa-interview nung bago pa siya lumabas galing sa ospital na Ayan mga kababayan, si BBM kasi hindi nakikita ngayon mga kababayan sa mga meeting, sa mga press con, wala po siya. Dati kasi, 'di ba, ganyan din ang nangyari kay yung isang Rimulya. Pinakalat na ayun, hindi naman pala totoo. So itong mga kumakalat na ganito, hindi pala totoo. Ano ang totoo? Naku po. I'm fine. Sinabi niya, may sakit akong diverticulitis, but ito konting pahinga. To them, sapat na yun. Kaya lang, marami sa taong bayan na hindi kontento. Kaya kanina, yung sa press con ni Jose Claire Castro, maraming nagtatanong. Yung media reporters ba na ganito, may natanggap kaming information, ganito. Wag niyong paniwalaan yan. Yan ang sinasabi natin. Yung mga reporter kasi, ang nagpasimuno na may nagsabi na doktor ng taga St. Luke's at merong din kumalat sa Viber na ganito ang situation ng health ng Pangulo. Kaya ngayon, nagbabiral ngayon ang CT scan ni BBM. Ayon kay Dr. Badoy, malamang hindi gagawin niyang ng St. Luke's kasi talagang mahigpit ang St. Luke's sa mga polisiya regarding po sa mga paglalabas ng mga ang tunay na kalagayan ng kanilang pasyente. Ay, naku po. Ano kaya ang totoo, mga kababayan? So, ibig sabihin ng balitang ito, fake news. Okay? Yung isang babaeng reporter na ito, source ko, doctor from St. Luke's ang nagsabi sa akin na ganito,
medyo malala, ay huwag niyong paniwalaan yan. Ganun lang. Puros hindi paniwalaan. So, kanino daw tayo maniwala? Kung ano ang sinasabi ni Jose Claire Castro, ano ang sinasabi ng Pangulo tungkol sa kalagayan niya, yun daw ang ating paniwalaan. Eh maraming hindi maniwala. Kaya ngayon, Ayan mga kababayan, ano ang sinasabi ng mga tao? Ito po, wag na kayo maghanap ng medical bulletin ni Bangag kasi hindi na matatapos ang 2026. Wag naman, ayoko nang basahin mga kababayan. Siyempre kahit ganyan si BBM, kahit hindi ko gusto pamamalakad, hindi ako magsasabi ng masama. Okay? Ayokong basahin yung mga comment. yun na. May mga speculation ito na kumakalat ng mga ano. So, I don't know kung ano talaga. Ang akin lang is, di ba karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa kalagayan ng Pangulo, yung kanyang kalusugan. Sabi nga ni Optic Politics, it is their constitutional duty, ang palasyo, to inform the public of the real situation, health situation of the President. Isa pa, nito, kanina, January 28, parang pinalabas ng palasyo, nag-oath taking si General Nartates as full-time PNP chief with 4-star rank. Nagpalabas sila ng picture. Maraming nakapansin na 3 lang yung star sa balikat ng PNP chief. Kaya maraming tanong, old picture yata yan. Tapos yung angle sa mga picture, parang hindi nagkaharap yung Pangulo at ano. There is something missing doon sa picture. Kaya lalong nag-aalanganin ang iba na parang old picture ito, parang hindi totoo na ang Pangulo siyang nag-administer sa oath. Parang ganun. Ayan mga kababayan ko. Ano masasabi nyo sa balitang ito? This is the Wonders Philippines. Totoo kaya ang mga kumakalat sa social media na may CT scan na kalagay ni BBM? Ano kaya yung totoo? Legit ba or fake? Ayan, sinagot na po ni Dr. Badoy. Maaaring fake ito. Okay po? Kaya huwag kayong maniniwala sa mga lumalabas sa social media kung walang ebidensya. Okay, soko! Salamat po.